Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Rob Rances. Sabi lang niya dito, the gap. Tungkol ito sa result ng SWS survey ni Pangulong Marcos Jr. at VP Sara comparison. The gap is too wide. Kala ko too big. The gap is too wide. Hindi na makakaahon ang isa dyan sa net negative zone. Okay, ito. SWS survey compared yung third quarter nila last year at saka fourth quarter. Itong si PBBM, nung third quarter 2025, negative 5% net satisfaction rating. Pagdating ng fourth quarter, negative pa rin, negative 3. Yung mga mainstream media, yung mga Marcos loyalist vlogger, ang mga title nila, Marcos, tumaas ang satisfaction rating. Wow! Pagbasa mo sa caption o title, wow! Tumaas eh. Kaya tumaas 2 points lang. Negative pa rin. Anong magandang balita doon? Yan yung mga bait o whatever you call it na pang ano lang yun. So yung mga tamad na magbasa sa post, tinignan lang, oy, galing ng presidente, tumaas ang satisfaction rating. Yung pala negative pa rin. From negative 5 to negative 3. Anong significance doon? Negative pa rin. Mag-aral ka kuno. Oh. Negative ang imong grado. Ano? Oh, pagdating naman kay VP Sara, ito. Third quarter niya, SWS survey to positive 22%. Fourth quarter niya, positive 28. Ano ba yung Pulse Asia ata? Ang Pulse Asia, ang September niya nga rating is 25. Positive 25. And then, ang December rating niya, Pulse Asia ito naging positive 31. Si PBBM, yung kanyang September rating, parang third quarter din, is naka-positive pa naman. Positive 7. Pagdating ng December ba, I think November, fourth quarter na rin yun, naging negative 3 na. So makita nyo, SWS and Pulse Asia, parehas ang resulta. Negative. Si VP Sara, parehas ang resulta, positive. Yung isa, positive 28. Yung isa, positive 31. Pati yung research group, Okta, na dati-dati palaging mataas ang rating ni BBM, mas mataas si BBM kumpara kay Sara, VP Sara. Ngayon, nagbago na ang ihip. Yung inilabas nilang result ng survey nila, ang rating ni VP Sara tumaas. Nakalimutan ko na yung number. Basta mga nasa 6 to 8 points o percent pa rin ang pagtaas. Si PBBM bumaba. So, yan na yung trending. Spaghetti pa baba, spaghetti pa taas. Oh, makakaahon pa ba sila? Yan ang tanong. Depende rin sa kanila. Kung tutuhanin nila yung good governance, why not? Maganda nga sanang maganda yung gagawin nila kasi kung magpatuloy itong kapalpakan ng administrasyong ito, kawawa ang taong bayan. Kaya, sana, dalangin ko na may panahon pa naman ang presidente, ipakita niya na yung buong magagawa niya
baguhin niya yung style para mag-positive naman yung rating niya. At ang makikinabang, taong bayan, kung gagawa siya ng maganda. Sino ba yung nag-post na, ay si Attorney Libayan, sabi niya, pag hindi mag-turn around itong ginagawa ng Marcos Jr. administration, yung kandidatong i-endorse ng Marcos Jr. sa 2028 is unvotable. First time kong marinig yung word na yon. Unvotable. Hindi katangkap-tanggap sa mga botante. Pag hindi sila magbago, dapat magbago sila. Example, ano yung pagbabago? Yung flood control scandal na investigation, tutuhanin na nila. Yan ang number one na problema nila eh. Paano ang perception ng taong bayan may pinagtatakpan? Lumabas na issue kahapon. Mga text messages between the president and yung di umano'y bagman niya, Yusek Adrian Bersamin. Klaro na, sir, magdi-deliver ako ng ganito. Nako, patay sila. Although, madaling i-deny ni Auntie Claire, fake news yan, ito. But sa mind ng taong bayan, bahala na kami. Totoo pala. Totoo pala. Dahil nagsasabing totoo pala yung utak ng taong bayan, pagdating na naman sa mga survey, talagang ilalampaso ka. Magiging part of history. Actually, nangyayari na. The most unpopular president in our nation's history, lumalabas, ito na si Pangulong Marcos Jr. Ano kaya ang rating niya pag alis niya sa pwesto? Si late Pangulong Pinoy Aquino, sa Pulse Asia Sorbito, nung umalis siya as president, mayroon siyang positive, may 45% na trust rating niya. Si Pangulong Pangulong Duterte, 80 plus, 81 ata. Nung umalis. Paano itong presidente natin ngayon? Pag-alis niya. Nagne-negative na nga siya eh. So, good luck, Mr. President. Sana ayusin nyo na ang inyong trabaho. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maganda sa tribong talanding ng Bukidnon. Dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin ninyo ang video na ito. So, maayong buntag na ako diri sa balay ni Lola. Kung bisitahon si Lola. So, maugid ng balay ni Lola di ay. Ayo! So, si Lola. So, mao ni ang balay ni Lola. So, kinanglan gid siya og yero. So, mao ni ang kahimtang ni Lola. So, gipang sapahan na lang og abaka ang iyang balay. So, kung muulan, so, luoy gud kayong kahimtang ni Lola. So, muni. Ulanan o tuluan na gid si Lola kung muulan. 68. So, ang edad ni Lola, 68. So, nakaikauban Lola? So, si Lola, wala daw siya ikauban. So, siya lang isa diri na puyo sa iyang balay. So, so si Lola, sa 68 na, dili na kayo kadungog. So, maugid na ilang kahimtang tuluan na gid kayo si Lola kung mag-ulan. Ginoo kay gina at hatagan ko. So si Lola, senior na siya. Bantay ka. So, mo ni ang anak nga mutabang sa iya sa pag-atop sa iyang balay. So, Doon. so tabangan niya iyang mama. Sa magsuhon. So, gitabangan sa iyang anak ang iyang mama sa pag-atiman kay balo na si Lola.
no? So managid og atop. So managyod nindot na tayo di nagid tuluan si Lola sa iyang balay. Humanagid og atop. Matagin mo kay nakaatop ko. Sige nay, salamat po.